Magandang araw sa inyong lahat mga bro. Una sa lahat, nagpapasalamat tayo sa Diyos sa panibagong pagkakataon na ipinagkaloob sa atin para makagawa po tayo ng mga panibagong kaalaman, mga tutorial patungkol sa ating mga motor. Sasagutin ko lang mga bro yung nagtatanong sa akin kung paano daw mag full wave ng Suzuki Raider J110. At bago natin umpisan yung ating tutorial, kung mahilig po kayo sa mga ganitong video, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para po palagi kayong updated tuwing mag-upload po tayo ng mga panibagong tutorials. Bago natin mga bro umpisahan yung tutorial natin ngayon, gusto ko lang i-shoutout yung may-ari ng motor na ito kay Paring Agul at kay Ella. Yan no. Ha. So shoutout sa may-ari ng motor na ito mga bro. Ito pala ang motor na ito mga bro. Ang problema nito, ang isa sa problema nito ay laging nalulubat. Hindi makapag-push start. Ang problema, wala po itong kicker kaya dihila na lang ng gulong. Tuwing gagamitin, dihila ng gulong. Kaya naisipan ipa-full wave. Ako naman yung nag-suggest na i-full wave na natin para matapos na yung problema. Alright? So, umpisa tayo mga bro. Sa pagpo-full wave, kailangan natin i-modify yung stator. Yun po yung ibig sabihin ng full wave. Kumbaga, ipo-floated natin yung body ground ng stator. Kaya, kailangan po natin kalasin yung crankcase cover dito sa may left side or sa may magneto side. So, paano ba ito kalasin mga bro? Kailangan meron po kayong tools. Tatanggalin nyo muna yung cambio at tatanggalin nyo yung 8mm dito, yung kinakalas natin mga bro. Kakalasin po natin lahat ng 8mm na yan. So gamit po kayo dito ng tools na akma dun sa bolt kasi kapag gumamit kayo ng hindi akma, possible na mabilog po yung mga 8mm natin. So kakalasin nyo lang yan mga bro lahat. Alright? Lahat ng nakapalibot. So ilan yan? Konti lang naman yan mga bro. Kalasin nyo sabay-sabay. Tapos magpasiguro kayo ng gasket. So, tatanggalin nyo yung mga socket. Ayan, kung kagaya ng nakikita nyo sa video, tatanggalin po natin yung mga socket na yan. Tapos, kuha kayo ng rubber mallet. Ayan, so tanggalin natin. Siyempre, dapat meron kayong lagayin sa ilalim kasi dito po ay nakababad sa langis. Yung stator natin ay nakababad po sa langis kaya kailangan meron kayong lagayin sa likod. So, medyo mahirap lang itong mga burong hugutin gawa nung napakadumi po ng axle ng cambio natin. Kaya gamitan natin ng maso. Ayan, konti-konting pokpok lang mga bro. Para makalas po natin tong crankcase na ito. Alalay lang mga bro sa pokpok dahil baka mabasag. So ayan, so kapag nahugot na natin, ayan o. So ganito po yung makikita nyo. Pwede naman tayo mga bro mag full wave ng stator kahit hindi po natin kinakalas yung mismong stator dito sa crankcase. So itong tinuturo natin mga bro, bali may tatlong winding dito. Yung kulay puti, yung kulay dilaw, at saka yung groundings. So sa pagpo-full wave mga bro, lagi kong sinasabi, yung kulay puti, huwag nyo na po yung gagalawin. So naka-intact na po yan. Dito, kung makikita nyo, pinutol natin yung wire na kulay dilaw. Ganun lang kasimple mga bro. Maraming paraan ng pag-full wave. So basta alam nyo kung ano yung gagawin nyo, kahit anong paraan pa yan, iisa lang din ang kakalabasan yan. So kung mapapansin nyo mga bro, pinutol natin yung winding or yung dulo, yung nasa body ground. Tapos, pinutol natin yung kulay dilaw na wire. Ito yung hinuhugot natin na yan. Nakita nyo yan. Yung hinuhugot natin yan mga bro, yan yung ground. Alright. Yan yung ground. So, bali maghihinang po tayo ng wire dyan. Papunta doon sa kulay dilaw na pinutol natin. Kumuha lang po kayo ng wire. Ayan. So, kukuha kayo ng wire kagaya nitong ginagawa natin. Sundan nyo lang mga bro. Napakadali lang po nito. So, makakatipid na kayo sa labor or kahit hindi na kayo magpagawa sa shop kapag sinundan nyo to ay ayos na ayos yan. Ayan. So, bali hininangan natin. Yung dinugtungan natin mga bro, yun po yung kulay dilaw. Ayan. Yan yung magiging input ng rectifier natin. Tapos, ihanap nyo na lang mga bro ng daan. So, nilagyan ko pala dito mga bro ng shrinkable tube para hindi sumayad. Kasi kapag dumikat ulit ito dito, magkakaproblema tayo. So, lagyan nyo na lang ng shrinkable. Kayo na bahala mag-discarte kung paano ang gagawin nyo. Basta, kailangan hindi po siya makadikit kahit saan na body ground or na bakal. Kasi any metal part ng motor mga bro ay consider as body ground. Ayan. So, dinugtungan natin, di ba? So, lagyan lang natin ito mga bro ng shrinkable. Ulitin ko para
hindi po siya mag-ground. Ayan. Tapos, sukatin nyo. Ayan. Yung pinutol natin na yan mga bro ay ikakabit po natin yan doon sa pinakadulo na windings. Yun po yung nakatap doon sa ground. Ayan. So, dapat meron din kayong panghinang, tapos soldering lead para madikit. Tapos, kailangan nito mga bro, lutong-luto. Huwag kayo maghinang na akala nyo pag nakadikit na ay okay na. Baka pag na-vibrate itong motor ay matanggal yung mga hinang. Possible na tumiri kayo mga bro. Dahil ang Raider G po ay battery operated po ang CDI. Kapag walang battery at sira yung rectifier, hindi po talaga aandar yan. Ayan ganun lang mga bro. Alright, ilalapat lang natin yan. Itong ginawa natin mga bro ay tamad version. Hindi na natin kinalas yung stator. Kung gusto nyong makabuelo, kalasin nyo yung stator. Pero yung akin mga bro ay lang to. Sanay na naman akong maggawa nito mga bro. Kaya ayan quality na yan. Diba? So pagkatapos natin yan mga bro may full wave ay pwede na natin yan ibalik. Sa pagbabalik naman mga bro ay napakadali lang kung paano nyo lang siya tinanggal kanina. Ganun lang din. Tapos yung mga tornilyo, tatandaan nyo lang mga bro yung mga tornilyo kung saan nyo tinanggal. Kasi mayroon po ditong maikli, mayroong mahaba at mayroong mahabang mahaba. Ayan, so ilagay muna natin lahat mga bro ng tornilyo bago natin higpitan. Baka minsan kasi mga bro, alam nyo na, sobra, minsan kulang. So alam naman natin na mga gumagawa minsan sobra, minsan kulang. Ibulsa na lang natin. Ayan, so basic lang ito mga bro, napakadali lang po nito. So, magkano ba yung full wave? Depende po sa motor. Yung iba, 500, yung iba, 800, yung iba, 1,000, yung iba, 1,500. So, sa akin, magkano ba? Ito mga bro, dahil true pa, 300 lang po ang labor natin dito. Pero normally, naglilimit po ng 800 to 1,000 ang labor ng full wave kasama na lahat ng parts. Nandun na yung wire, nandun na yung panghinang, nandun na yung rectifier, yung pagbabattery operated ng ilaw. Kasi mga bro, ito ay kailangan may battery operated yung ilaw. Pero ito naman kasing Raider G na ito ay dati na po itong naka-battery operated kaya hindi na natin to i-modify yung yung wirings. Kumbaga magwa-wire na lang po tayo ng panibago. So, dito mga bro, kapag nailagay nyo na lahat ng bolt, syempre, huwag nyo pong kalimutan i-double check yung higpit. Mas maganda kung meron kayong torque wrench, okay? Mas maigi po yun. So, kung may torque wrench kayo, yung Newton meter nito mga bro ay 10 lang lahat ng crankcase halos malimit. Right? So, tapos, yan, ibalik na natin itong kinalas natin na shifteran. So, yung mga shifter na mga tag 300 lang mga bro. Yan gusto na may-ari So, gusto ko lang i-shoutout lahat ng Raider J users. Lalong-lalo na yung may clutch. Napakalupit ng makina nito mga bro. So, magkamukha lang ito ng Shogun at saka ng Smash. So, kapag naibalik nyo na mga bro, ayan, so higpitan nyo lang din. Yung tamang higpit lang. Huwag lang siyang malaglag. Kasi marami ang nalulustrida ng bolt dahil overtorque. Pagkatapos natin maibalik yung stator at yung cambio, lahat ng mga bolt, dito naman tayo mga bro sa regulator rectifier. So dito sa regulator rectifier mga bro, hindi po ito pag plug and play mayroon po tayong gagawing modification sa wirings. So ang stock na harness ng Raider G sa rectifier ay mayroon po tayo ditong 4 na kulay. Mayroon pong kulay pula, yan po yung papunta ng battery. Meron pong kulay itim na may stripe na puti, yan yung body ground. At meron po ditong dilaw at saka puti, yan po yung papunta ng rectifier. Dito naman sa ikakabit natin na lihuwa, mayroon po itong 5 wire. Mayroong pula, mayroong green, mayroong dilaw, mayroong puti, at mayroong kulay itim. Alright, yung pula mga bro, yung pula, ikakabit nyo dito rin sa pula. Saan ba papunta yung pula? Yan po ay papunta ng battery at papunta po ito ng susian. Ganun po ang wirings nito. Hindi po kayo dito pwedeng magkabaliktad. Right? So, pagkatapos nyan mga bro may kabit, ay lagyan nyo po ng electrical tape, shrinkable. Mas maganda po yan. Yan. So, pasiguruhin nyo mga bro ng tape kasi pag dumikit po sa body ground, possible po na magputok ang fuse or magkaroon ng sunog. Possible po yan. Kaya mayroong mga motor na susunog, di ba? Dahil po yan, kapag may nag-short, minsan mali yung wire na ginamit, overheat. Ayan, nag-overheat po. So, pagkatapos nyo mga brong may tape itong kulay pula, so, pwede natin ikabit yung kulay itim. Alright? Yung kulay itim na yan mga bro, ikatatapat nyo hindi sa itim ng rectifier na lihuwa. Ikakabit nyo po yan sa green. Ano naman yung green? Yan po yung body ground.
Yan yung negative ng rectifier natin. Or sa lahat ng Suzuki halos, ito yung color coding na ginamit nila. Sa lahat ng naka-Suzuki, yung kulay itim na may puti, yan po ay negative. Kagaya ng SkyDrive, mga Raider, ayan. So dito mga bro, isunod natin yung kulay puti. Yan. Ano naman yung kulay puti mga bro? Ito po yung dulo ng ito po yung dulo ng stator natin. Kita nyo kanina yung tinuro ko sa inyo. Yan. So itester lang muna natin para sigurado. Yung puti na yan mga bro, ikakabit nyo dito sa kulay puti ng rectifier. Pero okay lang po yan magkabaliktad ng kulay dilaw. Ayan, yung kulay dilaw ng rectifier na lihuwa at yung kulay puti, kahit magkabaliktad po kayo ng kabit, wala pong magiging problema dahil naka full wave naman po yan. Kumbaga ang nangyari dyan mga bro, kaya sinabing full wave, yung umpisang winding, yung kulay puti, yung dulo at lumabas siya dun sa dulo. Bali wala na po itong ground na yung stator natin. Pagkatapos ng kulay puti mga bro, dito hindi po natin ikakabit yung dilaw. Bali, sugatan natin dito galing sa rectifier. Ayan, galing dito sa sa stator pala. Ayan, magsusugat tayo dyan. Tapos, lalagyan natin ng panibagong wire. Para kasi mga bro, yung travel ng wire. Kasi itong kulay dilaw, sa mga hindi nakakaalam, dyan po nakatap yung ilaw at saka yung taillight ng Raider J or ng mga Suzuki na motor. Ngayon, pag itinap nyo yan dito sa dilaw ng regulator rectifier, so kumbaga magkakaroon ng droppings. Ayan, kahit pa naka-battery operated nyo yung ilaw, ayan, nag-decide na lang ako mga bro na gawa na lang natin ng panibagong wiring kasi maikli lang din naman, no? Ayan, alright? So bali yung puti, nakakatap sa puti ng rectifier, yung dilaw naman ng stator, nakatap naman dito sa dilaw ng regulator rectifier. Okay? Napakadali lang, di ba? Tapos, yung itim mga bro, yung itim na natitira ng stator na lihuwa na ginamit natin na pang full wave, itatapon natin yan sa accessory wire. So, maghanap kayo ng kulay orange na wire sa Suzuki. Lahat po yan ay consider na accessory wire. Uulitin ko mga bro, yung kulay itim ng regulator rectifier ay itatap natin sa orange na wire. So, maghanap kayo ng orange na wire. Dito sa CDI, merong orange. Dito sa flasher relay, meron din pong orange. Ayan, kung nakita nyo, binabalutan natin mga bro. Yan po yung gagamitin natin na Yan po yung gagamitin natin na wire papunta dito sa kulay orange. So, balatan nyo lang ng kaunti. So, dito ako mga bro, nilagay ko na lang po sa CDI, Pero, ulitin ko lang, lahat ng orange na nakikita nyo, ano po yan? Accessory wire. Ano naman yung accessory wire? Yan po yung mga wire na nagkakaroon kapag sinususian nyo yung susian. So, once na ino nyo yung susian, automatic, mayroong positive supply na output itong kulay orange. So, ang kasi ang mangyari dyan mga bro, kapag hindi nyo nilagyan ng supply yung kulay itim, ang possible po na mangyari dyan ay mag-overcharge kasi yung kulay itim ng rectifier na lihuwa, limiter po yan. So, dapat hindi kayo aangat ng 15.5, pwede natin i-consider maximum. Pero pagka 16 volts pataas na yung output niya mga bro, hindi na po yun maganda sa battery. Possible po na lumobo yung battery natin or pumutok yung mga ilaw natin. Ganun po yan. So, kapag katapos yung mga bro may splice yan, right? So, huwag nyo kalimutan balutan ng tape lahat para kapag umulan or nabasa, kagaya nito, yung fairings nito kulang-kulang na. So, exposed po ito sa tubig. So, kapag nabasa, possible na mag-loss or mag-short. So, delikado. So, ibalik nyo lang lahat ng mga sakit, lahat ng tinanggal natin, yung kulay puti, ibabalik nyo po yan. Siyempre, hindi naman pwedeng hindi natin itry yan. So, pagkatapos natin may kabit lahat, subukan natin mga bro. Gamit po tayo dito ng multimeter tester. Isit natin sa DC or yung tinatawag na direct current. So, check natin mga bro yung motor. Ayan, habang umaandar. Tingnan nyo naman yan mga bro. 14.79. 14.7. So, napakaganda. Naka-idle pa lang. So, kapag ka nire-rev, 14.8. So, napakalakas ng charging. So, paano ba yun mga bro? Hanggang dito lang po yung video natin. Magandang araw sa inyong lahat at ride safe lagi.